ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sabi nila, kapag may nawala sa buhay mo, huwag kang malulungkot at mawawalan ng pag-asa dahil siguradong may mas magandang kapalit yon. Pero paano kung hindi ka pa handang tanggapin ang kapalit? Bagong lahat, nais kong bumati ng isang magandang tanghali sa mga tagapakinig ng Dear MOR at lalong-lalo na nga sa inyo, Popoy at Hasmin. Ako nga pala si Ellen, 29 years old. Sana sa kwento kong ito ay marami ang ma-inspire ng mga listeners. Kung tutuusin, Popoy at Hasmin, simple lang ang buhay ko. Pero pakiramdam ko, nasa akin na ang lahat. Kapos man sa pera, pero busog naman ako sa pagmamahal ng aking asawang si Bert. Masipag at napakalambing niyang tao, kaya naman sobra-sobra ko siyang mahal. Swerte ko talaga kasi ikaw yung napang-asawa ko. Pero mabait, maganda, at masarap pang magluto. Oo, ibang klase ka talaga, mahal. Basta ito lang din ang palagi mong tatandaan, ha? Nandito lang ako para mahalin ka. Kahit ano pa mangyari, sa'yo lang tong puso ko. I love you. Nak, gusto na rin kasi namin na bumuo ng isang masaya at buong pamilya. Alam ko na magiging isang responsableng tatay si Bert sa mga magiging anak namin. Ganon din kasi siyang tao, matyaga, at kahit anong hirap, gagawin niya para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya niya. Ilang buwan pa ang lumipas, ay sa wakas, tinupad na rin ng Diyos ang hiling naming mag-asawa. 4 weeks pregnant na pala ako nang magpa-check up ako. Halos wala na akong ibang mahiling no mga oras na yon dahil mabubuo na rin ang inaasam-asam naming pamilya. Pero Popoy at Hasmin, may mga pagkakataon na kung talagang hindi talaga para sa'yo, wala kang magagawa kundi tanggapin na lang yon. After 2 months, sinabihan kaming mahina ang kapit ng baby namin, kaya kailangan kong magdoble ingat. Pero isang araw ay bigla akong dinugo at sinugod sa ospital. At doon nalaman namin na nakunan ako. Gabi-gabi ay wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak na lang. Sa mga panahong yun, wala akong ibang makaramay kundi si Ko, yung makasama yung anak ko. Yung mapalaki siya ng mabuti. Naging masama ba akong tao? Hindi naman, diba? Ellen, huwag mong sabihin yan. Tama na. Pero bakit hindi niya sa akin binigay yung anak ko? Yun lang naman yung dinadasal ko, yung makasama si Cindy. Pero wala na. Wala na. Good morning, mahal. Nagluto ka na? Oo. Gusto ko kasi ako muna magsisilbi sa'yo ngayon. Eh di ba may trabaho ka ngayon? Hindi muna ako magpapasada ngayon. Alam ko na mas kailangan mo ako dito sa bahay. Kain ka na. Ay, dinala ko na dito sa higaan mo. Salamat. Ikaw talaga nagluto nito? Ikaw talaga, mahal. Sabi ko naman sa'yo magaling din ako magbrito ng itlog. O ano namang nangyari dyan? Ito, wala to. Natalsikan kasi ako ng mantika kanina habang nagpiprito. Ikaw talaga. Yan tuloy nasaktan ka. Huwag kang mag-alala. Malayo to sa bituka. At ikaw, kumain ka na. Ano bang gusto mo? Subuhan kita? Hindi na. Kaya ko na to. Salamat, mahal, ha? Saan naman? Sa pag-aasikaso mo sa akin. Ako nga dapat yung gumagawa nun sa'yo Masyado ka ng maraming ginawa para sa akin. Tsaka alam ko naman na hindi ka pa okay ngayon dahil sa mga nangyari. Naalala ko naman yung anak natin. Kung lumaki lang sana siya, di sana ang ganda-ganda niya at ang bait. Nakakatuwa nga Iyak siya ng iyak noon. Tapos nung kinarga ko siya, tumigil siya sa pag-iyak. Lalo na nung hinaplos ko yung ulo niya. Naging peaceful yung reaksyon niya. Siguro nga, naramdaman niya na mahal natin siya. Kaya wala dapat siyang ikatakot. Mahal,
nagiging malungkot ka na naman. Eh di ba dapat mas maging kampante tayo ngayon dahil alam natin na kasama na siya ng Diyos? Na kapag nasa langit na siya, wala na siyang mararanasan na sakit at hirap. Hindi katulad dito sa mundo. Kaya huwag ka nang malungkot. Hindi ko lang kasi maiwasan eh. Ang hirap pa rin tanggapin hanggang ngayon. Ang pakiramdam ko tuloy, mag-isa lang ako. Ayan na. Nararamdaman mo ba na hindi ka nag-iisa? Na nandito pa rin ako? Sorry, mahal ha. Wala yun. Naiintindihan ko at nararamdaman mo. Ang palagi mo lang... Payat Hasmin, si Bert ang naging lakas ko para malagpasan ang pagsubok na yon sa aming buhay. Dahil sa pag-aalaga niya, unti-unti ako naging maayos. Natuto na ako ulit ngumiti at maging masaya. Sa nangyari sa amin, alam kong mas minahal namin ang isa't isa. Inisip ko nga na siguro binigay yun ng Diyos sa amin para mas pagtibayin pa ang pagsasama namin at para ihanda kami sa mas mabigat pang pagsubok. Ay, sa wakas, natapos din ako maglinis. Ano to? I love you, mahal. Ikaw ang pinakamaganda at mapagmahal na asawa sa buong mundo. Maraming salamat sa lahat, Bert. Ito talagang asawa ko, kung ano-ano pang alam. Ay, hindi ko pa pala napunasan tong picture frame. Naku, nabasag yung frame ah. Ano pa naman to? Ano nga palang nangyari dun? Matawagan na nga. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Teka, bakit nakapatay yung phone niya? Hindi naman to nagpapatay ng phone eh. Teka, susubukan ko nga ulit. The subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Ano ba naman to? Parang kinakabahan na ako eh. Hello, Kuya Adrian? Napatawag ka? Ellen, si Bert. Oh, teka, anong nangyari kay Bert? Bakit ka ba umiiyak? Pumunta ka na lang dito sa ospital. Bilisan mo. Sige, pupunta na ako. Paging Dr. Di Pasupio. Dr. Di Pasupio, please proceed to the emergency room. Kuya, nasan si Bert? Okay lang ba siya? Nandito siya. Kuya, niloloko mo ba ako? Morgue to eh. Anong klaseng biro to? Na-aksidente siya kanina madaling araw. Nakakalalkad ng truck. Nakainom kasi yung driver kaya hindi napansin yung taxi na pinapasada ni Bert. Dead on arrival na siya eh. Hindi na nagawang sagipin pa. Bert! I just covered! Mahal niya siya, Bert! Wala na tayong magagawa. Hindi pwedeng mangyari to. Bert, gumising ka! Parang awa mo, no? Nangako ka, diba? Diba ang sabi mo sa akin? Ang sabi mo sa akin, hindi mo ako iiwan. Ikaw yung buhay ko. At hindi ko kaya mawala ka sa akin. Huwag mong gawin sa akin to. Bert! Ellen, kumain ka muna. Kanina ka pa nakatayo dyan eh. Okay lang ako, kuya. Hindi pa ako nagugutom. Hindi matutuwa si Bert kung patuloy mong pababayaan ang sarili mo. Kumain ka na, kahit konti lang. Kailangan mo ng lakas. Okay lang talaga ako, kuya. Kakain na lang ako mamaya kapag naramdaman ko na yung gutom. Sige, ikaw ang bahala.
Kuya, magpapaalam sana ako sa'yo. Bakit? Gusto ko sanang umuwi sa Valenzuela. Bakit ka naman uuwi? Nahihiya kasi ako sa inyo eh. Ngayon wala na si Bert. Parang wala rin namang saysay kung doon pa ako titira sa inyo. Ellen, alam mo na simula pa lang, pamilya na rin ang turing namin sa'yo. Kasi kuya, mahihirapan lang akong gumising araw-araw kapag doon pa ako tumira. Maaalala ko lang si Bert. Gusto ko din kasing mag-umpisa ng bagong buhay. Ayaw kong umasa na lang sa inyo. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Oo, kuya. Nakapagsabi na rin ako sa mga magulang ko na uuwi ako sa kanila. Sige, ikaw ang bahala. Basta kung gusto mong bumalik, andito lang kami. Palagi kang welcome sa pamilya namin. Maraming salamat sa lahat ng kabaitan na pinapakita niyo sa akin. Salamat din sa iyo dahil nagawa mong pasayahin ang kapatid ko. Alam ko naman na kahit nasa langit na siya ngayon, kasama ang anak ninyo, patuloy ka pa rin niyang mamahalin. Mahal na mahal ko din siya, kuya. Popoy at Jasmine, bakit ganito ang buhay? Nawala na nga sa akin ang anak ko. Pati ba naman si Bert, kinuha rin sa akin. Paano ko ipagpapatuloy ang buhay ko kung nawala na sa akin ang nag-iisang rason ko para mabuhay? Sobrang hirap. Walang araw na hindi ako umiiyak dahil sa pagkawala ni Bert. Nangarap lang naman ako ng isang masayang pamilya. Bakit kailangan niyang bawiin ang lahat sa akin? Dear MOR, kapalit. Talaga namang napakabigat naman nung iniwan sa ating eksena sa first part nitong story ang kinikwento sa atin ni Ellen na ipinapakita lang talaga, Jasmine, ano? Kahit na gaano lang naman kasimple, hindi ka naman naghangad ng mga bagay-bagay. Wala ka na nga masyado ng wala ka na masyadong mga bonggang kahilingan, diba? Pero talagang bakit ganyan ang mga pagsubok kapag ka dumarating sa buhay ng tao? Kundi man sunod-sunod, ang lalaki. Alam mo, Popoy, lately, I've been winning battles left and right. Ay, nako. Charing Sige na, pahirin na nga po ninyo ang inyong mga luha kung sakaling sa isang punto ng inyong buhay nakarelate kayo sa storyang ito. Pero alam mo nga, speaking of which, sabi ko nga, Popoy, ako, minsan kasi talaga may mga dumarating nga sa buhay natin. Sabi mo nga ganyan, di ba? Hindi pa nga tapos yung isang problema, may problema na naman. Yung iba patong-patong, yung iba feeling mo naman wala ka namang ginagawang masama, hindi ka naman nanlalamang sa kapwa mo. Di ba ginagawa mo naman ang lahat para maging mabuting tao, pero ito pa rin, dumadating pa rin yung mga problemang iniisip mo, bakit ako pa? Ang dami-daming masasamang tao, bakit ako pa? Bakit hindi pa sa kanila napunta? Di ba ganyan yung mga tanong Correct, natin? malaking check. Di ba? Anong ginawa ko? Saan naman ako nagkulang, di ba? At obviously, ito, marami ang magsasabi sa atin dito sa storya ni Ellen na kaya mo yan. Pagsubok lamang yan. Oo, naintindihan na natin na pagsubok lang yan. Ganyan yung... pero hindi naman natin sa sinusubukang sagutin kung bakit nga siya nabigyan ng mga pagsubok na ganyan, di ba? Di ba? May madali kasi, alam na namin, na-expect namin. Maniwala ka lang, magpakatatag ka. Ganyan yung sasabihin natin. Pero bakit nga naman kaya ganun, ano? Pero alam mo, Popoy, ako, sabi ko nga, bilang nakakaranas din ng mga mabibigat na pinagdadaanan sa buhay hanggang ngayon pasan-pasan ko pa rin, ano? Alam mo, I realize, Popoy, totoo talaga to. Minsan talaga, kahit gano'n natin isipin, kahit gano'n natin pag-aralan, kahit gano'n natin katanong-tanongin ang sarili natin, kung ano ba yung rason, maniwala kayo mga kapamilya, meron at merong rason yan. Tama. Meron at merong rason ng Panginoon kung bakit binibigay sa iyo yung mga ganyang kabibigat na problema. And, in Ate Ellen's case, una na lang yung pagkawala ng bata. Diba? Yung pagkawala ng anak niya. Correct. Pagkawala ng anak niya, siguro yung rason doon is para mas patatagin pa yung relasyon nila bilang mag-asawa. Na nangyari naman talaga. Correct, na Lalo nangyari. lang sila naging sweet. Kasi yung iba niyan, eto, subukan natin. Yung iba niyan, yung lalaki. Yung lalaki sa parte niya, parang nawawalan ng gana. Lalo na kapag ganyan, parang nata-turn off. O yung iba naman, parang naghahanap ng iba. Dahil parang hindi kaya nung babae. At yung iba naman, yung mga babae naman, parang bumibigay na talaga emotionally. Diba na hindi na nila kayang magpatuloy pa sa
normal nilang buhay dahil sa depression. Pero nalampasan niya ni Ellen. Correct. Kumbaga, pinagtibay nung pangyayaring yun, yung pagsasama nila Tama. bilang mag-asawa. Diba? Yung faith nila, yung faith din nila sa Panginoon. Diba? Na, kumbaga, pinaubayan na nila sa Panginoon kung ano yung plano niya para sa kanila mag-asawa. Pero eto kayang nangyari sa kanila, kay Ellen na nawala si Bert. Ano kaya ang rason ng Panginoon doon, ano? Alam Ayan. ko na kung anong rason ng Panginoon doon. Ano? Di ba nga driver siya? Di ba taxi driver? Siguro para mabawasan ng traffic. Charing echos. Charing lang. Ay, pinapatawa ko lang kayo. Anyway, Hindi ako natutuwa sa patawa mo. Kasi iniisip ko rin kung anong rason. Hindi, Siguro yung rason ang mas ganun maganda niya. rito. Charot. Hindi, siguro ang mas magandang sabihin natin, paano nga naman kung yung nag-iisang sandigan mo, nakakausap mo, tumutulong sa'yo, nagpapatatag sa'yo, kinuha pa. Ako, alam mo, mahirap ang na feeling yan. ko talaga dyan, seriously speaking, siguro para maging matuto si Ate Ellen na tumayo sa sarili niya mga paa. Diba? Kasi all her life, sabi nga niya, hindi siya mabubuhay nang wala si Bert. Diba? Siguro yun yung rason, diba? Isa sa mga rason, hindi natin alam kung ano eksaktong rason ng Panginoon at unless nakausap natin siya, diba? Ikaw, baka gusto Ayoko mong na kausapin muna. na. Hindi, okay na ako dito. Ha? Text, Kasi text dasal lang ka ng minsan. dasal. Sabi mo, Lord, Tama na yun yung alam ko wag- naman kinikwento ho sa akin ni Yasmin yan, na gusto niyang malaman na yung mga sagot ni Lord. Eh bakit Actually, hindi ikaw sumagot ang siya. pumunta na ron? Sumagot siya, anak, tanungin mo kay Popoy. Mas close kami nun. Pinadaan ko lahat sa kanya. Ayun. Tanungin daw kita eh. Kayo pala yung minuminuto nag-uusap eh. Oo naman. Ikaw talaga, yung sinasabi. Kasama niyo po kami. Ako si DJP, DJ Popoy. That's my Popoy. At ako naman si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok. Dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for For life. life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, tuwing gabi ay nagdadasal ako sa Diyos na sana alisin na niya ang lahat ng sakit at lungkot sa puso ko. Parang hindi ko na kasi kaya. Tuwing magigising ako, wala na akong ibang ginawa kundi ang umiyak dahil miss na miss ko na ang asawa ko. Hanggang sa na-realize ko na lang na hindi ko pwedeng lunurin ang sarili ko sa lungkot. Kailangang ituloy ko ang buhay ko para na rin kay Bert. Popoy at Hasmin, nang umuwi ako sa amin, kaagad ako naghanap ng trabaho. At nang nakuha ako bilang isang data encoder, ay doon ko binigay ang lahat ng oras ko. Lumipas ang mahigit 1 taon, naging okay na ako. Namimiss ko pa rin si Bert, pero hindi na yung tipong gusto kong maglulupasay sa lungkot. Popoy at Hasmin, sa pagtatrabaho ko sa kumpanyang yon, may taong naging malapit sa akin. Hi, Ellen. Oh, Alan. Anong meron? Wala lang. Busy ka ngayon Baka naman gusto mong mag-lunch. Ha? Lunch na ba? Opo. Ikaw talaga, napaka-workaholic mo kasi. Pati yung oras ng pagkain, nakakalimutan mo na. Ang dami ko pa kasing ini-encode eh. Mauna ka na lang. Hindi ka kakain? Hindi na. Kailangan ko kasi itong tapusin. Oh, bakit mo pinatay yung computer ko? Kasi hanggat hindi yan nakapatay, alam ko hindi ka rin kakain. Kaya halika na. Wala akong pera. Ikaw? Walang pera? Kailan pa nangyari yun? Ang tipid-tipid mo kaya. Pero sige, halika. Libre kita ng lunch. Uy, Alan, sigurado ka pa dito? Ang dami nito, oh. Hindi natin ito mauubos. Mauubos natin yan. Maniwala ka sa akin. Ikaw talaga. Nagda-diet nga ako tapos papakainin mo ako ng marami. Diet ka dyan. Halos wala na nga akong makitang laman dyan sa braso mo. Para kang may sakit sa payat, oh. Grabe ka naman. Kahit kaunti may laman pa naman ako, no?
Alam mo, mas bagay sa'yo yung medyo may laman. Kaya ito. Kumain ka na kumain, ha? Oh, ba't natahimik ka? Naalala ko kasi yung asawa ko eh. Ganyan na ganyan ako sa kanya. Hindi ko siya pinapaalis ng bahay hanggat hindi ko makain ng agahan at walang baon. Madali kasi yung magkasakit eh. Ilang taon na nga ulit siyang wala? 1.5 years. Pero alam mo, hanggang ngayon, namimiss ko pa rin siya. Naisip ko nga, paano kung buhay pa siya? Ano kaya yung magiging buhay namin? Di mas masaya ka ngayon. Tsaka, normal yung pakiramdam mo. Ikaw, kumusta kayo ng ex-wife mo? Ayun, okay lang. Civil kaming dalawa. Kapag may activity sa school yung bata, sabay kaming pumupunta. Buti hindi nalilito yung bata. Hindi nagtatanong kung bakit hindi kayo magkasama sa iisang bahay. Matalino yung anak kong yon. Madaling makaintindi. Simula nung in-explain namin ng mabuti sa kanya, naintindihan niya. Ang mahalaga naman, hindi kami nagkukulang sa kanya bilang mga magulang. Buti ka pa. Naranasan mong magkaroon ng buong pamilya. Samantalang ako, namatayan ng anak tapos pagkalipas ng 4 na buwan, namatayan din ng asawa. Ewan ko ba? Ang malas ko yata. Oy. Huwag mong sasabihin yan, Ellen, ha? Wala kang kasalanan sa lahat na nangyari sa'yo. Isipin mo na lang na kaya binigay sa'yo ng Diyos yung mga ganyang klaseng pagsubok kasi alam niya na kaya mong lagpasan. Sa tingin mo? Oo naman. Tignan mo nga yung sarili mo. Okay ka na, di ba? Hindi ka naman sumubok magpakamatay. Hindi ko talaga gagawin yon, no? Malaki naman yung takot ko sa Diyos. Naisip ko rin naman na ano bang sense kung gagawin ko yung mga bagay na ganon, di ba? Sabi nga ni Bert, lahat ng problema may solusyon. May katapusan. Minsan lang talaga, nagiging bulag tayo sa mga pwede nating magawa para malagpasan yung lahat ng pagsubok. Oh, see? Nagiging positive thinker ka na. Sabayan mo pa ng pagkain ng marami, sigurado magiging okay ka na. Loko-loko ka talaga, no? O, basta, libre mo to, ha? Oo naman, kita mo kita pinagbayad. Sa bagay, tara na nga, kumain na nga tayo. Basta, Ellen, palagi mong tatandaan na darating din yung panahon na magiging masaya ka ulit. May mga taong nagmamahal sa'yo. At kung sakaling dumating man siya, huwag mong isarado yung puso mo magmahal, ha? Popoy at Hasmin, mabait na tao si Alan. Sa katunayan nga ay mas komportable ako sa kanya kaysa sa iba pang kasamahan namin. Gentleman at maaasahan siyang kaibigan, kaya mas naging malapit kaming dalawa. Aaminin kong crush ko si Alan dahil bukod sa pagiging gwapo, ay boyfriend material din siya. Bakit mo ako dinala dito? Para mag-relax ka. Puro kasi computer yung nasa harapan mo eh. O nagbigay sa akin na rason para sumaya. Ikaw ang naging daan ko para muli kong maalala na magmahal muli. Na huwag ikulong ang sarili sa nakaraan. Ikaw ang babaeng gusto kong mahalin. At matagal ko nang hinihintay. So it's you I've been waiting for so long. Alan? Anong ginagawa mo dito? Bakit ng ligaw? Alan, ano ba? Kailan mo ba ako titigilan? Hanggang sa tanggapin mo na rin sa sarili mo na kaya mo na akong mahalin. Hindi nga kasi pwede. Hindi ba talaga pwede o sinasabi mo lang sa sarili mo yan? Ellen, kahit isang pagkakataon lang, pagbigyan mo naman ako. Papatunayan ko sa'yo na mahal kita. Hindi pa ako handang magmahal, Alan. Pues maghihintay ako. Kahit gaano katagal, wala akong pakailam kasi to... Mahal, 2 taon na simula nung mawala ka sa akin. Alam mo, nung nawala ka, akala ko hindi ko makakayanan ang lahat eh.
Sobrang sakit. Kasi 'di ba, nangako ka sa akin hindi mo ako iiwan. Pero wala eh. Hindi na kita kasama ngayon. Sobrang miss na kita. Kung bibigyan lang ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon, hihilingin ko sa Kanya na kahit isang saglit lang, makasama kita ulit. Kahit isang minuto lang, mayakap kita. Kasi Bert, hanggang ngayon, hirap pa rin ako. Kung pwede lang ulitin ang lahat, sana mas pinaramdam ko pa sa iyo kung gaano kita kamahal. Pero mahal, may bagong dumating sa buhay ko. Si Alan. Tulad mo, mabait din siya at nararamdaman kong mahal niya ako. Sa ngayon, hindi ko alam kung paano ko siya mamahalin kasi parang hindi pa kita kayang palayain. Hindi pa ako handang magmahal ng iba. Bert, tulungan mo naman ako. Gusto ko nang maging masaya. Pagod na ako maging malungkot at umiyak. Gusto ko na ulit kumiti. Magkaroon ng rason para gumising sa araw-araw. Pero natatakot din ako masaktan at maiwan ulit ng mag-isa. Please, tulungan mo ako. Pumasok ka muna. Sa loob na tayo mag-usap. Sige. Ano yung sasabihin mo sa akin? I'm sorry, Alan. Alam kong nagawa kitang paasahin dahil pumayag akong suyuin mo ako. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Kahit minsan, naisip mo rin bang mahal mo rin ako? Mabuti kang tao, Alan. At hindi mahirap mahalin ang isang tulad mo. Oo, inaamin ko na unti-unti na rin nahuhulog ang loob ko sa'yo. Pero gusto ko muna kasing siguraduhin na wala nang sakit sa puso ko. Na alam ko na sa sarili ko na kaya kong magmahal. Yung pagmamahal na hindi dahil sa nalulungkot lang ako. Ayaw kong dumating sa punto na baka ma-realize ko na ginamit pala kita para makalimot lang ako. Ellen, kung yun lang ang iniisip mo, wala yung kaso sa akin. Handa akong tanggapin ang lahat sa'yo. Ayoko, Alan. Ayokong maging unfair sa'yo. Karapatan mo ang mahalin ng totoo na walang ibang dahilan. Gusto ko munang ayusin yung buhay ko, Alan. Pwede naman kitang tulungan eh. Magtulungan eh. Ayokong magmadali dahil tayo rin naman yung mahihirapan eh. Ang masasaktan. Sa ngayon, kailangan muna natin magpaalam sa isa't isa at hintayin yung tamang panahon para magmahal tayong dalawa. Man, Ellen, please. Huwag ka naman lumayo sa akin. Ikaw ang nagsabi, di ba? Unti-unti mo na rin akong minamahal. Yun ang gamitin natin para magsimula. Ito yung pagkakataon na hihingin ko sa'yo. Intindihin mo yung sinasabi ng puso't isipan ko. Hindi ko ginagawa to dahil sa hindi kita mahal. Ginagawa ko to dahil mahal na mahal kita. Kung maraming magsasabi na sinayang ko ang pagkakataon na maging masaya ulit. Pero ayoko naman kasing pumasok sa isang relasyon kung hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko. Ayokong maging rebound si Alan. Gusto ko kasi na kung sakaling magiging kami talaga, ay wala na akong pagdududang mararamdaman. Yung tipong magagawa kong ibigay sa kanya ang pagmamahal ko ng buong buo. Pakiramdam ko kasi ay hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Maraming salamat sa pagbibigay oras na basahin ang liham kong ito. Sana ay may natutunan kayong lahat sa kwento ng buhay ko. May God bless you all and more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Ellen. Dear MOR, kapalit. Ayan,
Ayan, Even if... okay ka na? Huh? Alam mo, Asmi, natutuwa ako kay charot. natutuwa ako kay Ellen. Bakit? Natutuwa ako kay Ellen dahil hindi niya naman binasted si Alan. Naging totoo lang siya na kailangan niya pa ng konting panahon para talaga lubusang hindi makalimutan. Maka-get over doon sa kanyang experience ng pagkawala ng anak niya, lalo na si Bert, 'di ba? Ang hirap kasi yung iba yung pinipilit na magkaroon agad ng kapalit. Mas mahirap 'yun eh. Kaya mas bilib ako dito kay Ellen na mas pinili niya muna mag-isa dahil wala namang iba makakasolve nito kundi siya lang rin. Correct, malaking check. Kaya naman, at least, di ba, naglawit siya ng konting pag-asa. Sinabi naman niya kay Alan na maghintay ka. Kung ready na diba? ako. Ayan. At saka ako, nakikita ko naman, okay Popoy, yun eh. sa mga sinasabi nga ni Ellen, di ba, una, inadmit naman niya na naging crush niya si Alan. Pangalawa, napalapit na nga din sa puso niya si Alan. I can see naman na meron ng puwang sa puso ni Ellen si Alan. Yun nga lamang, she wants to be totally healed. Doon sa mga, ang bibigat naman kasi nangyari sa buhay niya, Popoy. At naintindihan ko nga naman na kung ibibigay ko agad yung sarili ko sa'yo, nakakatakot na baka hindi ko maibigay yung buong-buong ako. Yan. Plus, diba? I will be unfair. Yan. Kasi nga yung attention mo hating-hati pa. Oo nga, wala na si Bert. Diba? Pero yung mga ala-ala niya, nandyan pa, ang linaw-linaw pa. Ayan. Gusto mo munang gumawa ng ibang mga bagay. Medyo sabihin na natin, matabunan mo na yon. Ayan. Tsaka ka mag-move on sa susunod mong love story. Correct. Kaya Kuya Bert, ikaw kung talagang mahal mo si Ellen, Si Alan. Ay, si Alan pala. Ay, Bert, sumalangit na ba? Ay, Alan, kung talagang, Bert, kung mahal mo si Ellen, magpakita ka. Bigay ka ng sign. ka, di ba? Nasasagot. Charot. Alan, kung mahal mo, this is the perfect time para patunayan mo yung pagmamahal mo kay Ellen. Kung mahal mo talaga siya, you will wait. Maghihintay ka. Di ba? Trirespetuhin mo yung mga pinagdaanan niya sa buhay. Tama. At trirespetuhin mo rin, syempre, yung alaala nung asawa at saka nung anak. So, hayaan mo muna na totally mag-heal. But for the meantime, ang gawin mo, maging kaibigan ka muna sa kanya. Walang bahid ng personal na intention, walang bahid na ibang motibo, pero just be a friend to her. Kung paano kayo nagsimula na maging close, di ba? O doon ka na muna, medyo a step back. Ibig sabihin yung konting atras, hindi naman ibig sabihin na umaayaw ka na sa laban. Correct. Kumbaga, Malaki wag ka muna sumugod kasi nga na-warningan ka na, wag kang susugod kasi wala kang laban kapag ka ipinilit mo yan. Wala kang laban. Hindi si Ellen ang kalaban mo kapag ka ipinilit mo Alan yung gusto mo, kundi yung sarili mo ang maging kalaban mo. Tsaka may perfect time para sa mga bagay-bagay. Ngayon, this is not just the perfect time. Hanap ka ng ibang timing, kuya. Yeah. Kapag okay na talaga si Ate Ellen. And I don't think that is far from being possible, di ba? Oo. Di ba? Ano na yan, kuya? Posible yan mangyari. Basta mag-intay ka lang. Lalo na ngayon, no? Yan, dadasal na rin naman si Ellen, di ba? And of course, ito na nga po yung iintay ninyong hugot line naming dalawa ni Popoy. Go, Popoy. Ikaw na yan. Napaka-misteryoso talaga ang mga bagay na kayang gawin ng pag-ibig. Kaya nitong ituwid ang baluktot, kaya nitong buuhin ang nasira, kaya nitong magmahal habang buhay, kaya rin naman itong magbuwis ng buhay. At minsan pa nga ay kaya nitong maging tapat hanggang sa kabilang buhay. Antara, mabuhay si Popoy. Mabuhay? Charing Kevin. Charot. Ayan at syempre, ito naman ang hugot line ni Baby Girl. Ang mga taong mahal natin. Charing. Natawa ako sa gitla. Okay, ulitin natin. Ang mga taong mahal natin na lumisan na sa mundo, kailanman ay hindi natin malilimutan. Pero hindi naman tama na isabay natin sa hukay ang ating mga puso. Dahil kung nagsasalita lang sila, panigurado sasabihin nilang, ituloy mo lang ang buhay mo at magmahal ka pa rin. Kung hindi, dadalawin kita mamaya. Charing Echos! Charing Echos! Wala na yung dadalawin, ha? Yun, hanggang sa magmahal ka pa rin lang. Kung hindi, sumunod ka na. Kung ayaw mo,
Join kita dito. Maginaw. At ayan na nga mga kapamilya, maraming salamat sa pagtutok. Nako, paalam na nga po kami. DJ PDJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman si Baby Girl Las Means, pero yan sa MOR. 101.9. My only radio for life. Bago ang lahat, ay hayaan niyo muna akong bumate ng isang magandang tanghali sa inyo, Popoy at Asmin. Dahil sa masela ng ibabahagi kong kwento, sana ay itago niyo na lamang ako sa pangalang Ivy. 20 years old ako noong mabuntis ako at magpakasal sa asawa kong si Freddy. At ngayon ay may 3 na kaming mga anak. Sa loob ng 15 years na pagsasama, masasabi kong hindi ako naging masaya sa desisyon kong magpakasal kay Freddy. Alam naman nating lahat ang responsibilidad ng isang babae sa kanyang asawa ay alagaan ito at ang pagsilbihan. Pero sa sitwasyon namin ng asawa kong si Freddy, parang naging sobra yata ang lahat. Popoy at Asmin, si Freddy kasi yung tipo ng taong mainitin ang ulo, kaya naman palagi kaming nagtatalo. At tulad ng nangyayari sa ibang babae, ako ang nagiging kawawa sa aming dalawa. Pero pinipilit kong magtiis alang-alang sa mga anak namin at sa pamilyang gusto ko pang maayos. Manang, kalahating kilo ng galunggong ha. Ay, sitaasan na naman ang mga bilihin ngayon. Itong dala kong pera, kakaunti naman ang mabibili ko. Ay naku, ang hirap talaga ng buhay ngayon. Ay nako, sinabi mo pa. Noong mga bata pa lang tayo, ang dami-dami nang nabibili ng 500. Ngayon, mapapakamot ka na lang sa ulo. Kaya itong si Ernesto ko, todo kahit sa pagtatrabaho para lang makapag-aral yung 3 naming anak. Kaya nga ito, lulutuan ko ng masarap para naman mawala yung pagod niya. Ay, ako gustuhin ko man nalutuan ng masarap ang asawa ko. Nagbabudget lang ako ngayon. Ay, oo nga pala. Kumusta na pala kayo ng asawa mo? Parang hindi ko na yata nakikita sa bahay niyo nung nakaraang linggo ah. Kinailangan siya sa Cavite kaya doon siya nagstay ng 1 buong linggo. Ayos naman kami. Teka, ba't mo naman natanong? Wala lang. Nagtanong lang ako. Akala ko kasi nag-away kayong dalawa eh. Paano ba naman kasi? Napadaan ako dun sa bahay ninyo tapos parang narinig ko yatang nag-aaway kayo. Umiiyak ka pa nga eh. Naku, wala yun. Normal lang naman sa mag-asawa mag-aaway pero ayos lang talaga kami. Sigurado ka ba? Baka naman kasi sinasaktan ka na ng asawa mo. Ginagawa ka ng punching bag. Huwag kang papayag na sampalin o kahit hablutin man ang buhok mo. Kapag ginawa niya yon, magsumbong ka na kaagad sa barangay. Alam mo, grabe ka mag-isip ha. Ayos lang naman kaming dalawa ni Freddy. May mga pagtatalo lang pero naayos naman namin agad. Baka lang kasi may hindi ka sinasabi. Alam mo naman, di ba? Dapat tayo mga babae, hindi basta nagpapaapi. Kahit sa mga asawa natin. Kaya si Ernesto, nako, sa maldita kong Tony, minsan, hindi ako napagbuhatan ng kamay nun. Mahal na mahal ka kasi ng asawa mo, kaya ganun. Abay, dapat lang sipain ko siya dyan, Ay, nako. Alam mo, sana kasing tapang mo rin ako eh. Halika na nga. Bibili pa ako ng malunggay dun sa binibilhan ko palagi. Ay, ako rin pala. Bibili ako ng gulay. Magluluto ako ng pinakbit mamaya. Paborito yun ng asawa ko eh. O, halika na. Nakakapagod. Nandiyan ka na pala. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ay naku, halika na rito. Ipaghahanda kita ng hapunan. Ito. Ang plato mo. Tapos ito naman yung kanin ha. Kumuha ka na lang dyan. Pritong galunggong na naman ang ulam? Yan lang kasi yan nagkasya sa perang dala ko kanina. Kaya yan lang yung ulam natin ngayon. Sus, galunggong na nga kaninang umaga, galunggong pa rin hanggang ngayon? Saan mo ba ginagamit yung mga perang binibigay ko sa'yo? Ano ba naman yan? Pagod na nga ako sa kakatrabaho. Pag uwi ko, ganito pandadatnang ko. Pasensya ka na mahal ha. Nangailangan kasi sa Aileen ng pang-project niya sa school. Kaya ayun, binigyan ko. Kawawa naman kasi. Project na naman! Puro na lang project eh! Buti na lang sana kung nakakain yung project na yan eh. Huwag ka namang maingay. Nagpapahinga na yung mga bata oh. Baka mamaya magising at marinig ka pa eh. Isipin pa nila, silang dahilan kaya ka nagagalit. Wala akong pakialam! Pwes na buhay to! Kahit ka ng kahit sa trabaho tapos ikaw naman, konting umut lang ng anak mo, bigay ka naman.
Papa Ivy naman, turuan mo naman magtipid yung mga bata. Para sa eskwelahan naman nila yung hinihingi nila eh. Kaya, huwag ka nang magalit. Ano bang gusto mong ulam? Mangungutang na lang ako dyan sa tindahan. Hindi ka lang marunong maghawak ng pera. Ang tanga-tanga mo pa! Uutang ka? Eh di mas lalo tayo nahirapan. Di mo man lang ginagamit yung utak mo. Pasensya ka na. Wala naman kasi ako magagawa. Iyan na lang yung pera namin. Kasalanan ko ba ngayon, ha? Kasalanan ko ba? Hindi. Wala akong sinasabing kasalanan mo. Bitawan mo na ako. Nasasaktan na ako. Ayusin mong pagbabudget dito sa bahay, ha? Kung ayaw mo masaktan! Kahit kailan talaga wala kang pakinabang eh. Puiset! Popoy at Asmin, si Freddy ang kumakayod para sa aming pamilya. Habang ako naman ay nakatoka sa pag-aalaga sa kanya at sa mga anak namin. Araw-araw ay naglilinis ako ng bahay, nagluluto at inaalagaan ang mga anak namin. Pagod man pero kinakaya ko para kahit man lang doon ay makatulong ako sa asawa kong si Freddy. Mahal ko siya, kaya lang hindi ko talaga maiwasan na minsan ay gusto ko nang sumuko dahil sa ugali niya. Sa totoo lang, Popoy at Asmin, hindi lang ang pagkakaroon ng mabigat na kamay ang problema ko kay Freddy. Para kasi akong nakakadena sa relasyon namin. At wala akong ibang magawa kundi ang sundin ang lahat ng gustuhin niya. Wala akong karapatan na humindi o kahit na magreklamo man lang dahil kapag gano'n ang ginawa ko, ay sinasaktan niya ako. Kaya naman, heto ako, sunod lang ng sunod sa kahit anumang gusto niyang gawin. Kailangan ko lang matapos ng pag-uhugas. Dami ko pang gagawin. Ano, matagal ka pa ba dyan? Magulo yung kwarto, linisin mo na. Sige, mamaya. Patapos na rin naman ako dito sa paghuhugas ng pinggan eh. Nasaan na yung mga bata? Pumasok na. Pinasabi ko kay Manong Berto sa tricycle niya. Umuulan kasi. Baka madumihan lang yung mga uniforme nila. So, anong oras uwi nila? Mamaya mga 3:00 daw. Susunduin ko na lang sila sa eskwelahan. Bakit? Wala lang. Matagal ka pa ba dyan? Ay, hindi naman mabilis na lang to. Teka, bakit? May iutos ka pa ba? Wala naman. Hindi. Ano bang ginagawa mo? Ano pa sa tingin mo? Freddy, naguhugas ako ng pinggan. Itigil mo nga yan. Hindi naman tatakbo yung mga pinggan niyo. Ako na muna. Mamaya na yan. Freddy, ano ba? Huwag mo akong halikan. Bakit, ha? Ayaw mo ba ng ganito? Ano bang gusto mo? Ito ba? Ganito ba? Freddy! Sabihin mo lang. Ano? Gusto mong ginagawa ko, diba? Yung mga ganitong haplos. Ganitong halik. Freddy! Freddy, ano ba? Itigil mo nga yung ginagawa mo, Freddy! Ang dami ko pang gagawin, oh. Wala ang mga bata. Tulog ang bunso natin. Ibig sabihin, walang istorbo. Solong-solo natin ang bahay. Parang dati lang. Harap ka dito sa akin. Ayan. Freddy, ayoko. Wala ako sa mood. Pagod ako't marami pa akong gagawin, oh. Magugustuhan mo to. Mawawala lahat ng pagod mo sa gagawin ko. Freddy, ayoko nga sabi. Ano ba, Freddy? Freddy, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Simpleng bagay lang, hindi mo pa maibigay sa akin? Freddy, marami pa kasi akong gagawin eh. Saka wala ako sa mood ngayon. At bakit, ha? Siguro may iba ka na, no? Kaya parati ka na lang walang gana sa akin. Saan naman ang galing ang bintang mo? Aray! Dumami ka nga sa akin? May lalaki ka ba? Wala! Freddy, wala. Bitawan mo. Ako nasasaktan ako. Hindi ka talaga aamin, ha? Freddy, ano ba kasi naaminin ko? Wala naman talaga. Sinungaling! Ano? Freddy!
Magsisunungaling ka pa sa akin, ha? Freddy, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong lalaki. Eh bakit ayaw mo? Ha? Tinatanggihan mo na ako ngayon, ha? Tinatanggihan mo na ako! Hindi naman sa ganun. Pero Bakit? Hindi na ba ako magaling para sa'yo? Kasi magaling na yung lalaki mo! ano ba yung pinagsasabi mo? Wala nga sinabi akong ibang lalaki. Maniwala ka naman sa akin. Pwes! Gawin mong gusto ko! Halika rito! Aray! Freddy, wag mo akong kilahin. Nasasaktan ako! Freddy! Diyan ka! Ano bang gagawin mo, Freddy? Itong tatandaan mo, ha? Walang ibang makikinabang sa'yo kundi ako lang. Ako lang! Naiintindihan mo ba yun, ha? Lakas ng loob mong ipagpalit ako sa iba! Wala naman ako sinabing pinagpalit kita eh. Wala akong iba, wala. Ano bang ginagawa niya sa'yo? Ganito ba? Ganito ba? Ito ba ang gusto mo? Talaga masasaktan ka ngayon sa kalokohan mo! Ganito! Popoy at Asmin, yun ang unang beses na ginawa sa akin ni Freddy. Ang pilitin akong makipagtalik sa kanya. Oo, asawa ako at alam kong responsibilidad ko rin yun sa kanya. Kaya lang, may mga pagkakataon kasi na minsan ay ayokong gawin yun. Pero wala akong magawa. Nakatatak sa isipan ko na asawa ko si Freddy at wala akong karapatan na humindi sa kanya. Pagkatapos ngang mangyari yon, ay iniwan niya akong umiiyak sa kwarto mag-isa. Nanginginig at takot na takot. Gusto ko nang umalis sa bahay ng mga oras na yon, pero inisip ko ang mga bata. Hindi ko kayang buhayin ang 3 naming anak na mag-isa. Naisip ko nga, rape na kaya yun, yung ginawa sa akin ng asawa ko? Dinaan niya ako sa puwersa para makuha niya ang gusto niya. Pero inisip ko na lang, hindi naman siguro rape yun dahil asawa ko si Freddy. May karapatan siya sa akin. Popoy at Asmin, doon nagsimula ang lahat. Ang pamimilit niya sa aking makipagtalik sa anumang oras na gustuhin niya. Kapag hindi ako, ay tadyak, sampal, at batok ang nakukuha ko sa kanya. Sa totoo lang, ayos lang naman sa akin ang pisikal na pananakit dahil nawawala rin naman yon. Pero yung palagi niya sa aking sinasabi na wala akong kwentang asawa, yun ang hindi ko na kinakaya. Lalo na kung lahat naman ng gusto niya, lahat ng pangangailangan niya, ay ibinibigay ko. Alam mo, minsan na lang natin gawin to. Ang alin? Itong ganito, ang pagti-date. Kasi 'di ba, marami na tayong pinagkakaabalahan. Ikaw sa trabaho, tapos ako naman sa pag-aasikaso sa mga anak natin sa paglilinis ng bahay. Kaya masaya ako dahil inaya mo kong kumain sa labas ngayon. Akala ko kasi wala na tayong gagawin sa anniversary natin eh. Sus, wala lang to, no? Simpleng kain lang sa labas. Saka, mumurahin lang naman tong kinainan natin. Ano ka ba? Malaking bagay na to sa akin, no? Kasi ibig sabihin nun, naisip mo pa rin akong i-date. Naalala mo ba nung bago pa lang tayo? Wala pa yung mga bata. Naku, kung saan-saan tayo nakakarating para lang kumain. Kaya ayun, palaging ubos ang mga pera natin. Ay, nakakamiss din pala yun. Mga bata pa kasi tayo noon. Eh ngayon, mga magulang na tayo. Saka mas importante yung kakainin natin sa araw-araw kaysa gumala ng gumala. Mahal, salamat sa araw na to ha. Akala ko talaga nakalimutan mo na yung anniversary natin ngayon eh. Oo na. Tapusin mo na yung pagkain mo. Gusto ko na umuwi. Oh, kunin mo na yung bill. Tapos na rin naman ako eh. Magsi-CR lang ako ha, sandali lang. Ay, naku, nabura na pala yung lipstick ko. Sandali nga. Makapag-ayos nga muna. Bago lumabas. Hala, asan na ba yung lipstick ko na yun? Ito. May tao! Sandali lang. Ay, naku, kulit naman ito. Sinabi na nga may tao eh. Ay, makalabas na nga.
Hindi siguro makapagintay yung pantog nito. Oh, ikaw pala yan. Bakit katok ka ng katok? Ang tagal mo naman buksan. Bakit mo sinarado yung pinto? Teka, sandali, lalabas lang ako. Mamaya na. Freddy, itigil mo nga yan. Ano ba? Baka mahuli tayo dito, nakakaya. Hindi yan. Sandali lang to. Freddy, bitawan mo nga ako. Ano ba, Freddy? Mapapahamak tayo sa ginagawa mo. Huwag naman dito. Ayos lang yan. Ayaw mo nun? Mas exciting. Mas nakakakaba. Sandali lang to. Huwag ka na munang pumiglas dyan. Freddy. Alam ko rin naman na gusto mo to eh. Isa lang, sige na. Freddy, itigil mo na. Itigil mo na to. Baka may makarinig sa atin dito. Kasi maingay. Freddy, ano ba? Freddy, sinabi na ayoko eh. Freddy, yung damit ko. Freddy, yung sinabi, umalis ka nga dyan. Anak naman ng tete mo. Huwag ka malikot. Freddy. Mas lalo tayo mapapatagal eh. Mabilis lang to. Freddy, sinabi na nga kasi ayoko eh. Mahiya ka naman oh. Nasa CR tayo na isang kainan tapos dito mo gustong gawin yan. Hindi pwede. Hindi pwede. Sumunod ka na lang kasi. May tao po ba dyan? Oo. Sandali lang. Lalabas na ako. No problem po, ma'am. Akala ko po kasi may nangyayari na po dyan. May mga naririnig po kasi ako eh. Hindi. Ayos lang ako. Salamat. Okay po, ma'am. Dito mo na. Panira ka talaga kahit kailan. Bisit! Una ka lang ang lumabas. Bilis! Mahal. Uy, mahal. Kanina mo pa ako hindi pinapansin dyan ha. Ano bang problema? Wala. Balis ka nga dito. Niirita ako sa pagbumukha mo. Naiinis ka ba sa akin dahil sa nangyari kanina sa restaurant? Freddy naman. Hindi naman porket mag-asawa tayo, pwede na natin gawin yun na kahit saan na lang. Magkaroon naman tayo ng delikadesa sa mga sarili natin. Iwan ko sa'yo. Freddy. Uy, Freddy, kausapin mo naman ako. Ano, palagi na lang ba tayong ganito? Pagagalit ka kapag tinatanggihan kita? Freddy, intindihin mo naman ako. Yun nga ang problema, Ivy eh. Asawa kita. Bakit mo ko tinatanggihan? Freddy, hindi naman palagi, di ba? Minsan nga kahit ayoko, pumapayag ako eh. Dahil yun yung gusto mo. Dahil kapag hindi ako pumapayag, nagkakaganyan ka. Freddy, ganito na ba talaga yung relasyon natin? Ang ibig sabihin ng pagiging mag-asawa natin? Lahat ng gusto mo, susundin ko? Paano naman ako? Asawa mo ko, Ivy. Ibig sabihin, responsibilidad mong ibigay sa akin yung sarili mo. Asawa mo ko. Hindi ba sa isang bagay na kapag gusto mong gamitin, papansinin mo? At kapag tapos mo nang gamitin, bibitawan mo na lang bigla. Huwag mo namang abusuhin yung pagmamahal na binibigay ko. Yung pagiging asawa ko sa'yo. Freddy, mahal mo ba talaga ako, ha? Yung totoong ako? O yung katawan ko na lang ihabol mo sa akin? Kasi Freddy, parang labas, ginagamit mo na lang ako para ilabas sa init ang katawan mo eh. Wala kang karapatan na magreklamo. Asawa kita, kaya may karapatan ako sa'yo. Yan ang tandaan mo. Popoy at Asmin, wala na akong maramdaman pa na pagmamahal na galing kay Freddy. Nagiging mabait lang siya sa akin kapag may kailangan siya. At syempre bilang asawa, wala akong magawa kundi ang sumunod at ibigay ang gusto niya. Napapagod na rin naman ako sa sitwasyon namin. Nasasaktan. Nanliliit sa sarili dahil pakiramdam ko kasi ay hindi na asawa ang turing niya sa akin. Para akong isang alipin na pinagsisilbihan ang amo ko. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ako rin naman kasi ang pumili sa buhay na ganito. Na kahit alam kong hindi magiging maganda ang buhay ko kay Freddy, ay itinuloy ko pa rin ang pagpapakasal sa kanya. At yun ay dahil mahal na mahal ko siya. Dear MOR, Kadena. Dear MOR. Popoy at Asmin, hindi lang doon natatapos ang mga pang-aabusong ginagawa sa akin ng asawa kong si Freddy. May mga pagkakataon kasi na pinipilit niya akong manood ng mga maseselang pelikula at ang gusto niya ay gawin din namin yun. Minsan din naman pasimple niya akong hihipuan kahit na nasa bus kami at alam niyang may pwedeng makakita sa amin.
Alam nyo, sobra akong nababastusan sa ginagawa sa akin ni Freddy. Para kasing tinuturing niya akong isang mababang klase ng babae. Pero tulad ng palagi kong sinasabi, wala akong magawa dahil asawa ko siya. At kailangan kong magtiis dahil hindi ako pwedeng sumuko na lang ng basta-basta. Pero may mga pagkakataon na napapatanong na ako sa sarili ko kung hanggang kailan